Hindi talaga namin matanggap na nabuntis niya ako kaya nagtrabaho ako para makaipon para ipalaglag ang bata dahil pareho namin gustong ipalaglag ang dinadala ko. Sinabi naman ng nanay ko na susuportahan niya ang magiging apo niya pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-iipon para maipalaglag ang dinadala ko. Tawagin na lang daw natin siyang Pinya. Siya ngayon ay 15 years old at 9 na buwan ng buntis at ang nakabuntis sa kanya ay 15 years old lang din na tawagin na lang daw nating Cabbage. Si Cabbage ay isang suwail na anak dahil hiwalay kasi ang kanyang mga magulang at siya ay nasa poder ng kanyang nanay. At noong malaman nila na buntis na si Pinya, pareho nilang dalawa na hindi matanggap kaya nagdesisyon sila na ipalaglag na lang ang bata. Walang ibang nakakaalam na buntis na si Pinya pero nahalata yun ng nanay niya at nag-usap silang mag-ina na susuportahan ng magiging apo niya. Makalipas ng 3 araw, nalaman na din ng kanyang papa at kinausap din siya na ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis. Habang si Pinya naman ay nagpatuloy lang sa kanyang pagtatrabaho para makaipon dahil desidido siya na ipalaglag pa rin ang bata. Hanggang sa isang araw pag-uwi ni Pinya galing ng trabaho, nag-usap-usap ang kani-kanilang mga pamilya kung ano ba ang plano ni Cabbage sa kanya. Nagkasundo-sundo sila na tutulungan pa rin nila si Pinya sa pagsuporta sa bata pero hindi pa rin natinag si Pinya dahil focus talaga siya sa pagpapalaglag sa dinadala niya. Napagkasundoan din na lilipat na si Pinya sa bahay ng lola ni Cabbage dahil doon din naman nakatira si Cabbage dahil nasa probinsya ang kanyang pamilya. Maraming ikinuwento sa kanya ang lola ni Cabbage kasama na dito ang iba't ibang babae na isinama ni Cabbage para ipalaglag din ang kanilang dinadala. Kaya nagsalita ang lola ni Cabbage at sinabi na kung may bala ka din na ipalaglag ang dinadala mo ay umalis ka na sa harapan ko at huwag ka na magpapakita. Kaya parang lumambot naman ang puso ni Pinya para sa batang kanyang dinadala pero bumalik na siya sa sarili nilang bahay at doon na ipinagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho. Ang hindi nila alam ay nagpa-schedule na pala ang nanay ni Pinya para makapagpa-check up siya sa ospital kaya inisip nila ni Cabbage na ituloy na lang ang kanyang pagbubuntis. Sinabi din sa kanya ni Cabbage na handa niya ng panagutan ng bata at magstay na magkasama silang dalawa at simula noon ay nagbago na ang ugali ni Cabbage. Naging mas magalang si Cabbage at itinigil niya na rin ang mga naging bisyo niya pero ang hindi nawala sa kanya ay ang pambababae. May naging babae kasi si Cabbage na isang minor din na single mother kaya kinumpronta niya si Cabbage. Pinagmumura at ginombag-jombag niya si Cabbage at pinalayas na rin pero isang araw lang ang nakalipas ay bumalik sa kanila si Cabbage para humingi ng tawad. Pinatawad naman siya ni Pinya kaya simula ng araw na yon ay hindi na gumawa si Cabbage ng mga bagay na pag-aawayan nilang dalawa. Pero paglipas lang ng ilang buwan niloko na naman siya ni Cabbage at nag-away sila sa harap ng mga magulang ni Pinya. 8 buwan nang buntis noon si Pinya nang biglang sumakit ang kanyang tiyan pero hindi pa pwedeng ilabas ang bata kaya na-admit siya sa ospital. Wala nang ibang naisip si Pinya kung paano na lang kung gawin ulit yun sa kanya ni Cabbage at binantayan naman siya ng isang gabi sa ospital. Pero noong mga sumunod na araw ay mga magulang na ni Pinya ang nagbantay sa kanya kaya nagpadala siya ng sulat para kay Cabbage. Nakalipat na si Pinya sa ward at nakahawak na rin siya ng cellphone pero wala siyang isang natanggap na message galing kay Cabbage kahit kamusta. Nagpakita lang sa kanya si Cabbage noong nakauwi na si Pinya sa bahay nila at nagkapatawaran ulit sila. Bigla na lang nanlamig sa kanya si Cabbage kaya naghinala na naman si Pinya at chinek niya ang Facebook ni Cabbage. Dito na nanlumo si Pinya sa kanya mga nabasa dahil pinipilit pala ni Cabbage ang kanyang ex-girlfriend na magkabalikan sila. Huwag na daw nilang pag-usapan ng nakaraan at magsimula na lang silang ulit, mag-focus na lang sila sa relasyong nasira nilang dalawa. Kaya tinanong niya si Cabbage kung ano ba talaga ang plano niya sa anak nilang dalawa at ang sabi naman ni Cabbage ay pananagutan niya pa rin. Nagawa pang magalit ni Cabbage dahil sobrang higpit daw ni Pinya at lahat na lang na maliliit na bagay ay pinapalaki niya. Humingi pa ng isang pagkakataon si Cabbage pero hindi na nagpatinag si Pinya. Sinabi niya na hindi niya na makikita ang kanyang anak pero hanggang ngayon daw ay may soft spot pa rin siya para kay Cabbage kaya sana hindi niya na maisipang balikan pa.